Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ah, tuwing magkakaroon tayo ng stress o kaya naman ay ah, depression, anxiety, o anumang mental troubles, ang isa sa pangunahing naiisip natin ay yung ah, lumayo sa 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 isang stressful na environment, no? At ang tendency, nagiging meditative, no? So we resort to meditation, at pag nag-meditate tayo, gusto natin sa mga sa mga tahimik na lugar, no? Especially sa mga retreat areas, no? Uh, Pwede din sa mga camping sites, no? May ibang mga solo camping, ginagawa na nilang retreat area 'yon, no? Or any place, no, na pwedeng mapag-isa ka, no? So ang tawag dun sa lugar na 'yon ay retreat, no? uh, Meron din naman na dinadaan na lang sa pagta-travel, no? At doon sa destination nila, kung resort man 'yun o uh, hotel o anumang amusement facilities, dinadaan natin sa pag-unwind, no? Kahit nga yung simpleng pagkakape sa coffee shop, no, ng mag-isa, uh, form of meditation na rin siya, no? Uh, Yun kasi yung natural tendency natin, no? Kaya 'di ba pagka may mga kaguluhan, no, yung biglang halimbawa, biglang may sumabog o kaya naman ay biglang mayroong basta nagkagulo, no? Ang mga tao nagpapanik, tatakbo palayo, no? Makarinig lang ng putukan, ba? Tatakbo palayo. Kasi yun yung tulak ng kalikasan natin, na maghanap ng isang ng isang, ang tawag dito, mapagkukublihan, kung saan matatahimik tayo, no? Uh, okay naman yung gano'n, paminsan-minsan kailangan natin talaga na no? Mag ng solitary life. Kailangan natin ng solitude, no? Pero hindi lahat tayo may not all of us have the luxury to do so. Hindi lahat tayo may pribilehiyo na gawin 'yon, no? Merong iba walang paraan para gawin 'yon, no? Especially dun sa mga nagtatrabaho, no? Kung ikaw ay nagtatrabaho ka ng 8 hours, tapos o-overtime ka pa, tapos sa pagpasok ko pa lang sa trabaho, 2 hours na yung kinakain mo pagpunta dun sa workplace. Pagbalik mo, mga 2 hours, no? Minsan naranasan ko pa 3 hours pa, no? Tapos nag-overtime ka pa. Ano nang matitirang oras sa sa'yo? Matutulog ka na lang, no? Ngayon, kung weekends, Sabado, Linggo, nagsa-sideline ka pa, kasi kailangan mo mabuhay, ano mang paraan mo. Hindi ko pa mini-mention dito kung kung meron ka pang ibang mga importanteng bagay sa bahay na dapat gawin, tulad ng mga household chores, tsaka syempre kung may mga anak ka, marami kang wala ka ng paraan para gawin yung mga bagay na yun, no? So anong alternative, di ba? Lalo na sa mga sa mga taong hectic ang schedule. So ano ang alternative? Kung ang retreat or solitude ay imposible, di ba? Yung panakaw na mga 15-minute break, okay sana, pero kulang pa rin yun. So
ang iwi-wish mo na lang na yung work mo ay maging payapa. So, iwi-wish mo na lang na yung pag-uwi mo ng bahay payapa din. So, what if hindi? No? Wala ka ng masulingan, di ba? So, eto ang payo ni ni Marcus Aurelius, no. Ano pa yung saan yung pinaka the best na retreat, no? Basahin ko yung sinabi ni Marcus Aurelius. No? Sabi ni Marcus Aurelius, people seek retreats for themselves in the country, by the sea, or in the mountains. You are very much in the habit of yearning for those same things. But this is entirely the trait of a base person. When you can, at any moment, find such a retreat in yourself, for nowhere can you find a more peaceful and less busy retreat than in your own soul. Especially if, on close inspection, it is filled with ease, which I say is nothing more than being well ordered. Treat yourself often to this retreat and be renewed. So, sabi ni Marcus Aurelius, ang pinaka the best na retreat na pwede nating puntahan ay yung sarili natin. So, ibig sabihin, kahit nasaan tayo, pwede pala tayong mag-meditate, mag-contemplate, kahit may ginagawa tayo. So, that's why, no, yung nung araw, no, mga 2 years ago yata yun, no, na may topic ako tungkol sa meditation. Ang sinabi ko, ang meditation ay hindi lang yung tungkol sa, sa pag may meditate sa isang, sa isang sacred place or isang tahimik na lugar, tapos na nakaupo ka, no, tapos nagyo-yoga ka or meron kang ritual na ginagawa, nakapikit ka, basta nakaupo ka, no? Hindi ganoon ang hindi, meditation, pero hindi limited doon, no? So, pwede kang mag-meditate. Kaya nga yung libro ni Marcus Aurelius, no? Ang title ay Meditations. Hindi niya ginawa yon for public reading or consumption, no? Ginawa niya yun para sa sarili, no? So, kahit nasaan siya, kahit nandun siya sa opisina niya, or nandun siya sa battlefield, no? Nagsusulat siya. At kinakausap niya yung sarili niya doon. Or ini-express niya yung nalalaman niya. Para at least, maibsan kung ano man yung bigat ng nararamdaman niya, no? So, nagme-meditate siya. At yung libro na yun ay reflection ng meditation niya. No? So, ganoon ang pagme-meditate, no? At syempre, no, kaya ka nga naghahanap ng retreat is para i-break mo yung kung ano man yung nagbibigay sa iyo ng stress, no? So, kung nasa isang stressful area ka, ang pangunahing maiisip mo talaga ay lumayo dun sa stressful na area. And what if hindi nag-i-exist yung area na yon, na isang peaceful or away dun sa stressful na area? Or what if, di ba, meron nga pero wala kang capability na pumunta ron. So, hindi mo kailangan magpa-stress. So, bumalik ka sa sarili mo, no? Huwag kang magpa-apekto dun sa nakaka-stress sa'yo. So, any moment, pwede kang lumayo doon sa stress na yon nang hindi lumalayo sa stressful na area. So, it's how you, you manage your reaction doon sa externals, no? Kasi, kung hindi mo babaguhin how you react doon sa mga nangyayari sa paligid mo, hindi mababago yung stress mo, yung stress level mo. So, yung mga stressful na mga bagay, nandyan lang yan eh. Tao man yan, hayop man yan, pangyayari man yan, bagay man yan, o mapalitan mo yan, mawala lahat yan sa paligid mo. May papalit, hindi mawawala.
pumunta ka sa isang lugar, ano doon pa rin. O, halimbawa, pumunta ka sa isang tahimik na lugar, no? Diba? Wow, ang sarap dito, no? Tapos nakaano ka, no? Nakaupo ka, no? Tapos biglang pinagkakagat ka ng mga langgam, no? O ngayon, gabi, tahimik, o hindi mainit, o kagating ka naman ng lamok. Tapos doon na lang ako sa doon na lang ako sa isang sa disyerto, no? O, tapos init-init naman. Ang dami mong irereklamo. 'Di ba? Kahit sa mga camping sites nga, no? Na, pupunta ka ron para mag-relax. Uy, nature. Wow, away from no, from urban no, urban ano ba to? Toxicity, no? Sige. Tapos pagdating dito, irereklamo mo yung CR, irereklamo mo yung yung putik-putik dito. Ay, tapos biglang umulan, ano ba yan? Tapos yung mga gamit mo hindi mo maiayos. So nasa iyo ang problema, no? Kung wala doon sa lugar. Ngayon, kung sa lugar ka magdidepende, mabibigo ka kasi nakadepende pa rin sa no, sa reaction mo kung paano ka may stress. Wala sa lugar yan, no? Kasi kahit nandoon ka sa isang lugar na allegedly stressful, hindi ka maapektuhan yan kung ikaw ay mapayapa sa loob mo, no? So, ano ngayon kung may nagagalit sa iyo? Kailangan mo magalit dun sa nagagalit sa iyo. May mga oras na hindi mo kailangan patulan, di ba? Ano ngayon kung may nang-iinis sa iyo? So, dapat ka bang mainis agad dun sa nang-iinis sa iyo? Hayaan mo siyang mainis. Kung naiinis siya sa iyo. As long as hindi nahihinder ng mga yon yung mga dapat mong gawin, no? As long as walang perwisyo na dinudulot sa iyo. Ngayon, kung meron, di ba? Focus ka doon sa sa solusyon. Para para malampasan mo yung perwisyo na yon. Pero mapeperwisyo ka talaga kung ang reaction mo ay naperwisyo ka, di ba? So, pero hindi ka mapeperwisyo kung hindi ka nagre-react na naperwisyo ka, no? May magre-react ka lang pag umabot na doon sa hangganan, no? At laging laging kumbaga sa bihira 'yon. Kung ikaw ay matalas ang isipan or kung ikaw ay malinis ang ang mindset, no? May malinis na mindset. Hindi ka basta-basta malalansi ng mga pagbabago sa paligid mo. Kaya ang solusyon, ang retreat ay hindi palaging sa mga lugar na tahimik, walang nagbabago, walang commotion, walang action, no? Kahit sa mga sa isang lugar na maya't maya may nagbabago, napaka bilis ng turnover ng pangyayari, pwede mo maging retreat areas yun. So, may iba nga, di ba? Kapag naiinis doon sa loob ng pamamahay nila, di ba? Especially mga kabataan, no? Mga lalaki, no? Lalabas na lang magba-basketball. At doon maa-unwind sila, di ba? So parang retreat area yung basketball court, no? Pero mas di hamak na grabe ang pagbabago doon. Maya't maya, no? Makita mo people are running back and forth in front of you. Yung energy, yung fire, grabe yung pagkonsumo ng energy, grabe yung yung physical na stress nun. Pero bakit na-unwind pa yung mga tao? Kasi yun yung dinikta nila sa sarili nila. Etong ganitong aktibidad, etong ganitong mga kondisyon, pagkakalagayan o pangyayari,
ine-enjoy ko to. Therefore, hindi ako na-stress dito. Stress reliever ko to. So ibig sabihin, hindi pala kailangan ng ng isang lugar na 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 fake tahimik o ganyan. Wala doon. Wala sa tahimik siya o magulo o hindi. Nasa sarili pa rin natin pala yon. Tayo pa rin ang magdidikta kung anong stress level ang pwede nating tanggapin. So, kung nai-stress ka, huwag mong sisihin yung mga nasa paligid mo. Sisihin mo yung sarili mo. Dahil baka mamaya, ikaw yung toxic. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.